Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Grabe mga babayan, no? Ito po, breaking news na naman, mga babayan. Senator Marcoleta, supalpal naman kay Senator Hontiveros, mga kababayan. No? Grabe, wala talagang kadala-dala po itong si Senator Marcoleta, mga babayan. At tila ngayon, marami na po no ang kumakalaban no ng mga senador at itinatama no itong si Senator Marcoleta. Talagang sabi nga no, may isa pa akong video ipapakita sa inyo, tila parang magaspang no ang ugali nitong si Marcoleta. At sabi nga ni Senator Ping Lacson no, bida-bida. Bida-bida po siya, sabi nga po ni Senator Lacson, mga kababayan, baga parang paepal. No, yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Huwag nyo pong kakalimutan, paki-like naman ang ating video ngayon. At i-ano nyo na rin po, i-share yung ating video ngayon, mga kababayan, right? Okay, so ito, pag-usapan natin, mga kababayan. Grabe, no? Ito na naman, mga kababayan. Bumanat na naman po itong si Senator Marcoleta. No, dito po sa isang hearing, no, commission on appointment sa tato, mga kababayan, no. Dito po, mga kababayan, binanatan ni Senator Hontiveros, no, itong si Marcoleta. No, kasi nga medyo hindi na po maganda yung mga binibitawang salita. At dahil po diyan, no, sinasabi po ni Senator Hontiveros na tanggalin po no yung salitang binitawan ni Marcoleta, yung salitang sat-sat, mga kababayan. No, kasi parang hindi nga naman magandang pakinggan, no, para sabihin mo yan sa isang dating justice, mga kababayan, no, na si Justice Antonio Carpio at si Jay Batong Bakal, no, binanatan din po niya etong si Tariela. Mahilig sa ganyan to no, si Marcoleta, mga kababayan, no. Actually, kung mapapansin niyo no nakaraan, hamon po siya, no, naghahamon siya, no, ng debate. Nung pinalagan siya, mga kababayan, i-schedule daw muna niya. Tapos, ang masaklap doon, mga kababayan, hindi po parang hindi magiging debate yung kalalabasan Alam niyo po kung bakit? Ang gusto niya mangyari na nagpatawag siya ng parang hearing o session sa Senado. Nakita ninyo, mga kababayan, kung ano yung kanyang ginagawa. Sabi nga po ng NAMRIA, no, sinupalpal na rin etong si Marcoleta, hindi ho po pwede, no, yung sinasabi niya. Dahil lalo pong ma-expose, no, kung meron mang itinatago o meron man tayong mga hindi dapat isiwalat na dapat malaman ng China, na hindi dapat malaman ng China. No, dahil sa gagawin po na to, no, ni Marcoleta, mga kababayan, no, masasakripisyo po, no, ang ating national defense, mga kababayan. 'Di ba? Marami pong masasakripisyo sa gustong gawin etong si Marcoleta. Anyway, eto po, panoorin natin, mga babayan, kung paano po siya sinupalpal na ito pong si Senator Hontiveros, no, dahil po sa kagaspangan ng kanyang mga binibitawang salita. Okay, let's go. Chair, gusto ko lang pong gumawa ng isang motion. Dahil si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ay yun na nga po ang inabot niyang posisyon sa Korte Suprema at tinitignan po ng marami na one of the best Chief Justices we never had. Actually, napansin ko kay Marcoleta, medyo yumabang, mga kababayan, nung naging senador. No, medyo yumabang po siya, no? At imagine ninyo, no, porkit naging senador, kung makapagsalita siya dito po, no, sa dating Associate Justice Antonio Carpio, ganun-ganun na lang, mga kababayan. No, pero wag nating kakalimutan, no, yung sinabi po ni Chief Justice Carpio,
no, ni Antonio Carpio, mga babayan, na ito pong si Marcoleta, no, ay low ranking na attorney. Huwag po natin kakalimutan yan, mga babayan. Kaya lang mataas ang tingin sa kanya ng taong bayan ngayon dahil isa po siyang senador. Pero kung gagamitin po natin yung pagiging usapang abogado, mga babayan, isa po siya sa low ranking na abogado. In short, sa salitang kalye, mga babayan, si Marcoleta po, no, ay isang, anong tawag natin dito, mga babayan? No, isang mababa o mahinang uring nilalang. Okay. No, parang gano'n, kumbaga sa kalye, 'di ba? Kalye, salitang kalye, no, mahinang nilalang o mababang uring nilalang. No? Parang gano'n lumalabas. Dahil po si Rear Admiral J. Tariela ay recently nga umabot sa ganyang rango at palagay ko hindi disconnected sa kanyang matagal na at matibay na Ulitin lang natin, advokasya, mga babayan. kaugnay na dahil si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ay yun na nga po ang inabot niyang posisyon sa Korte Suprema at tinitignan po ng marami na one of the best Chief Justices we never had dahil po si Rear Admiral J. Tariela ay recently nga umabot sa ganyang rango at palagay ko hindi disconnected sa kanyang matagal na at matibay na advokasya kaugnay ng ating pambansang interes sa West Philippine Sea. At dahil pati po si Professor J. Batong Bakal ay director ng Law Center Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea sa UP College of Law. Kaya't hindi po dapat isipin o sabihin na silang dalawa ni Associate Justice Carpio ay gumagawa ng statements ng walang legal na basihan. Dahil po Alam nyo kasi hindi naman magsasalita yung mga yan, mga babayan, kung walang alam yung mga yan eh. 'Di ba? Kung walang alam yung mga yan, mga babayan, hindi po magsasalita yan. No, kung walang alam yung mga yan, bakit yan i-interviewin ng media with regards dun sa sinabi ni Marcoleta, no, dito po sa Kalayaan Island Group at tungkol po dyan sa West Philippine Sea. 'Di ba, mga kababayan? No, common sense na lang. No, kung sasabihin niya na walang alam o hindi naintindihan nitong mga tao na to yung gusto niyan sabihin, mga kababayan, no, bakit in-interview ng media si Batong Bakal, no, at saka si Justice Carpio? Diba ganun kasimple, mga kababayan? Hindi i-interviewin yung mga tao na yan kung walang alam yung mga yan. Hirap kasi pagka ganito yung tao, mga babayan, bida-bida. Mahirap pa ipagtalo talaga sa ganyan. kahit Ilonggo ako kay Daddy, Tagalog ako kay Mami, kaya't alam ko na ang salitang satsat ay karaniwan nagre-refer po sa isang Tagalog term para sa idle gossip, chatter, o babol. So, hindi rin po match dun sa tatlong taong una kong binanggit. So parang sinasabi kasi, no, in local term natin, yung salitang satsat, no, parang puro daldal, puro dada, mga kababayan. No, yung satsat ka ng satsat, wala ka namang alam. Diba? Parang ganun yun eh. No, daldal ka ng daldal, wala ka namang alam. Puro ka dada, no, puro ka dakdak, no. Yun yung ng satsat, mga kababayan eh. Diba? No, sino ba yung panayang satsat dyan? Sino ba yung panayang salita? Panayang dada, panayang daldal, panayang ngaw-ngaw, panayang ngal-ngal. Ganun yun. Diba? At huli po, Mr. Chair, dahil Commission on Appointments Committee ito, at kung meron sino man po sa atin ay may issue tungkol sa mga matters pending sa harap ng buong Senado,
ito pong CA panel ay hindi po ito yung lugar Tama. para i-raise ito. Mm. Dahil po sa mga dahilang ito, itong tatlong dahilan, I move, Mr. Chair, na i-strike from the record yung salitang satsat. I so move, Mr. Chair. There is a motion. May I explain myself, Mr. Chair? Nako, Yes, ito si kasi- explain na naman to, mga babayan, no? Mahilig siya sa ganyan. Ako po yung gumamit ng satsat. There is a motion of Senator Tiveros to strike out. If there's any objection, I'm objecting, Mr. Chair. Ganito po. in the interest of time and in order to finally dispose of the matter pending before the committee, the chair now will divide the house. But before we divide the house, the chair will give Honorable Marcoleta 5 minutes to explain. Salamat po, Mr. Chair. Papayag po ako na alisin natin ang salitang satsat kung meron po tayong may sasubstitute na mas akmang salita. Kasi kaya ko po ginamit ito. Si Justice Carpio na iginagalang po bilang naging Associate Justice ng kataas-taasang hukuman. Sinabi po niya na hindi na kailangan ng coordinates at charts upang madilimit natin ang exclusive economic zone. Mali po yun. Hindi po dapat manggaling sa kanya yung ganong pananalita dahil mali po yun. Wala po sa batas yun ng UNCLOS. Sa Republic Act 9522, dahil Ayan na pinagtibay naman. po nila sa isang jurisprudence, Tama, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito is yung salitang satsat. No, todo explain na naman siya. Naalala niyo yung sabi ni Senator Lacson? No, mahilig siya sa ganyan, no? Yung parang ini-stretch niya, mga kababayan, yung certain na issue lang. No, pinag-uusapan lang natin dito is yung salitang satsat. Ang gagawin na naman niya, i-stretch out niya yung issue na yan, mga kababayan. Palalakihin na naman niya yung usapan na yan, mga kababayan, no, according doon sa gusto niyang palabasin. Diba? Hanggang mapagod na yung tao, no, sa kakapakinig sa kanya, sa pakikipagtalo sa kanya, na hanggang umagri na lang doon sa gusto niya. Diba, mga kababayan? Diba? Todo depensa siya doon sa sinabi niya. No, yun, ang pinapatanggal lang naman yung salitang satsat eh. 'Di ba? Hindi naman yung buong sinabi niya, yung salitang satsat lang. Pero ang dami niyang satsat. 'Di ba? alam po ba ninyo, Mr. Chair, kung magkano ang naalis sa ating territorial sea? Alam niyo, sa totoo lang, ito mo territorial sin na naman, yung issue, pinag-uusapan na naman, yun na naman ino-open up niya. Bino-brought up niya na naman yan. Eh, ang pinag-uusapan lang naman yung salitang satsat. Alam niyo, sa totoo lang, kahit ako nabubuisit tao kay Marcoleta eh. No, para ka nakikipag-usap sa isang tao na ang tinatanong mo lang, magkano to? Pumunta ka sa tindahan, o magkano po ito? 'Di ba? 5 piso yan, kasi ganito yan, no? Meron niyang ganito, meron niyang ganyan. Di, alam mo yon, mga babayan, na simple lang yung isasagot, simple lang yung sasabihin, oo o hindi lang, kung papayag siya o hindi, doon sa pag-remove doon salitang satsat, mga babayan, eh, nag-object lang naman siya, gusto lang naman palitan ng salita, sana yun lang. Pero ang dami niya pang explanation. Yun yung nakakapagod diyan kay Marcoleta, mga babayan. Yun yung nakakainis. No, todo siya, todo explanation siya. Todo explain. Mahigit pong 242,000 square miles ang naalis. 'Di ba? Anong connect niyan doon sa salitang satsat? Anong connect? Anong connection? Dahil lamang po sa kanyang at sinasabi po niya na ginanap lang niya ang tungkulin sapagkat pinirmahan natin ang UNCLOS. Nakalimutan po niya, Mr. Chair, na yung treaty hindi pwedeng mangibabaw sa saligang batas. Nako. Dapat po bilang Associate Justice ng Korte Suprema, alam niyo po yun. Nako. Si Dapat nung una pala naghamon ka ng debate at sinagot ka ng mga yon, dapat debate ka agad, hindi yung bumubuelo ka pa. Professor Batong Bakal, See? hindi siya matapat sa kanyang sinasabi. Sabi po niya, nag-deposit na po ng mapa at saka charts ang Pilipinas sa opisina ng United Nations. Ayan na naman siya.
at binigyan na rin daw po ang mga international organization. Hindi po totoo yun. Mati-check po natin kahit sino ang maalam sa website po ng UN General Diba? Assembly. Ayan na naman siya. Si Admiral Tariquela, ang sinasabi po niya, ang West Philippine Sea hindi raw po disputed. Nag-aaway Sino ngayon yung maraming satsat, mga kababayan? nga po ang mga bansa dahil dyan eh. Ano po ang gagamitin nating salita? Payag po ako. Kung yun po ay hindi akmang salita, payag po ako, Mr. Chair. Ngunit, palitan po natin. Anong iakma po na, sa akin po kasi yung satsat, yung pagsasalita ng walang basihan. Ganun lang po kasimple. Wala pong basihan ang kanilang sinasabi. Kaya tinitindigan ko po yun. Ngunit kung meron pong mas magandang salita na akma doon sa aking sinabi, payag po ako, ba't naman hindi? Yun lang naman, di ba? Yun lang naman yung pinag-uusapan dun eh. Di ba? Pwede naman palitan eh. Yun lang sana yung sinabi mo. Pero ang dami mo pang satsat. Oh. Di ba? Malawak kasi yung salitang satsat na yan, mga kababayan. Di ba? Pwede natin sabihin, igamitin yun doon sa kanya. No? Kung ang sinasabi niya ay object, no? Sana, baka pwede natin palitan na lang, no, ng ibang term na mapapalit doon sa salitang satsat kesa burahin. Okay, that's it. Fine, tapos usapan. No? Pero siya, ang dami niya pang satsat, mga kababayan. Sayang yung minuto, oh. Sayang yung oras na pinagod, sayang yung energy. No, sabi nga ni ni Vice President, no, wag na nating ubusin yung ating energy sa mga walang makabuluhang bagay. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chairman, Thank you, Honorable Marcoleta. Honorable Alan T. may I suggest the word pahayag or salita or pagpapaliwanag if the Honorable Senator Marcoleta is acceptable to those proposed or suggested words. Honorable, Honorable Rizal Taveras. As the movant, Mr. Chair, tinatanggap ko po at pinasasalamatan si Rep. T sa kahit alin sa mga magalang na salitang iyon. Salamat po. Salamat, Mr. Chair. Honorable, thank you, Honorable Rizal Taveras. Honorable Marcoleta. Dahil po sa matalik ko pong kaibigan si Congressman Alan T. ay payag po ako, bakit hindi? Kung yun po ay kagagaan po ng kalooban ng bawat isa, para wag na po nating pagtalunan yung salita na yun. Ngunit yung sentido po ng Ayan na naman siya, may explanation na naman siya. Diba, yun lang salita lang yun mga kababayan. Isang salita lang yung pinag-uusapan dyan. May sasabihin na naman yan na mahaba. aking gustong mangyari, nandyan naman po sa ating mga minutes. Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dito sa Committee on Appointments. And the Chair would like to... Mr. Chair, so the status of my motion is na-adopt po siya, Mr. Chair. Adopted. Salamat po, Mr. Chair. Okay, so yan mga kababayan, Grabe, no? So ito, sinasabi ko lang dito mga kababayan, next video na yung isang pinag-uusapan natin, no? As medyo mahaba na pala to. Okay, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.